At magandang maulan na magandang gabi sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. This is your one and only Sir PT for this Napolcom Free Review. Now, mga kapatid, umuulan, bumabaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. I hope and pray that you stay safe, kapatid, at nasa maayos kayong kalagayan ng iyong pamilya at mga mahal mo sa buhay. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Bago ako magsimula, lagi nating sinisimula ng pasasalamat at paghingi ng gabay sa Panginoon. Samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon ko, maraming salamat po na hinayaan niyo po kami ngayong gabi na magkita-kita at magtipon-tipon. Panginoon, naway proteksyonan niyo po sila at ang kanilang mga pamilya mula sa mga hindi magandang pangyayari sa buhay. Panginoon, iligtas niyo po sila sa mga peligro at trahedya at samahan niyo po sana kami ngayong gabi, Panginoon ko, sa pag-aaral namin na ito. Panginoon, bumabagyo na pero nandito pa rin sila. Nakikita niyo naman po kung gaano sila kadeterminado na lumaban para sa kanilang pag-asenso. Panginoon, samahan niyo po kami. Kami po ay magsisimula na. Amen. Mga kapatid, good evening muli sa inyong lahat. This is your Sir PT. Magandang gabi sa inyo. Nakikita ko si Josel from Tandag, Norwina, Brian Guerrero, Josel, Brian Orbong, Francis, Ace Luis, Melvin, at iba pa. Kasama ito si Jonade at si Marinela na mahina raw ang signal. Now mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay mapping. Isa ito sa mga common na lumalabas kada Napolcom exam. Literal na bibigyan kita dito ng libreng puntos, kapatid. Good evening sa inyo, Boy Boy, Abu Khair mula daw sa Zamboanga, si Rabi mula sa Butuan, at ito na si John Mark at si Joseph. Brand out daw sa kanila. Now, kapatid, bago tayo magsimula, mag-aralan muna natin at kilalanin kung sino ba ang magtuturo ngayong gabi. Kapatid, ako nga po pala, si Rolando Tubo Jr., R-Cream. Tayo po ay top 1 itong Napolcom 2023, top 3 ng Napolcom 2022. Tayo rin po ay top 1 ng Penology Officer Exam, top 5 ng Criminology Licensure Exam, and recently, ngayon 2024, top 6 sa Fire Officer Examination. Tayo rin po ay munti ka nang sumabit sa Civil Service Professional, pero 91.41 po ang aking rating doon. Tayo po ay regional top notcher pero hindi ko na sinama. Top 2 po tayo sa NCR. Now, kapatid, ito po ang aking credentials at sinisigurado ko sa iyo na yung mga ituturo ko sa iyo ngayong gabi ay, nako po, Diyos me, makikita mo sa araw ng exam. Now, kapatid, ito po ang coverage ng exam. Good evening sa inyo, Sarah, Jobert, Norwina. Galing daw sila sa Baler. Hindi na muna ako babate para tuloy-tuloy ang flow ng discussion. Now, ilang items po ang exam? Sa mga first taker at mga retaker, alam na to. Yung mga first taker, para lang aware kayo, 150 items po ito. 3 oras ang exam. Sa mga hindi pa nakakaalam, ilan po ang passing rate niyan, sir? 70%. Maraming paraan para makakuha ng eligibility for the PNP, para makapasok sa pagpupulis. Ang pinakamadali ay Napolcom. Kasi bakit? Yung isang paraan is civil service. 80% ang passing rate at mas mahirap ang exam na yon, to be honest. Kita mo naman, sa 6 na exam na tinake ko, doon lang ako hindi nag-top. Sunod, anong pwede yung mga PRC exam? Kung ikaw ay LET, ikaw ay guro, at kung ano pang PRC qualification ang meron ka, pwede po yan. Okay? Now, kapatid, kung ikaw ay retaker, most likely na-encounter mo na ito. Ito po ang composition ng exam. Ito po ang laman ng exam. Kung first timer ka, Diyos me, meron kang kakakaba-kaba kasi hindi mo talaga alam ang lalabas. Kaya, instead na magsayang ka ng oras, kakahanap ng reviewer and so and everything, makinig kang mabuti. Instead na alin, bumagsak ka,
Mag-aantay ka naman ng 6 na buwan. Magbabayad ka naman, pipila ka na naman, magpapapicture ka ulit. Please make sure to listen. Para hindi ka mag-aksaya ng panahon, tumatanda ka. Hanggang 30 lang ang PNP pag walang waiver. Now, kapatid, 30 items po sa exam ay general information. Pero, beware! Bakit? Hindi alam ng nakararami na akala nila yung binigay ni Napolcom na alin, na coverage, yun yung eksakto, which is tama naman. Ang problema, hindi mo alam kung ano doon yung mga kinukuha. Ibibigay ko ngayon sa'yo. Sa 30 items niyan, i-expect mo na 20 items dyan ay social awareness and value judgment. Yun po ay mga kwento. For example, si Mario, si Ares, magpinsan sila na nag-a-apply sa PNP. May isang tanong sa exam na always lumalabas. Kung ikaw ba si Ares at gustong mangopya ng pinsan mo, papakopyahin mo. Sa tunay na buhay, kung hindi kayo mahuhuli, oo, syempre pinsan mo yon, pero isasagot mo ba na ganon sa Napolcom? No. Tinitignan dito ang pag-uugali mo. 20 items na ganon, kapatid. Marami sa inyo, hindi pa siguro na-encounter before, nag-aral lang maraming batas, nag-aral lang consti and so on, hindi alam na ito po, ang akala nila reading comprehension, hindi reading comprehension yan. Yan po ay pag-check ng pag-uugali mo. Now, 10 items doon sa exam. Anong lalabas doon? Hinati yan sa 4. Ano yung 4? Philippine Constitution, CJS, current events, tapos Philippine law and history. Almost tagda-2 question. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang Philippine Constitution. 2 tanong lang ang kinuha. Isipin mo na lang kung gaano kadami ang Philippine law and history. 2 tanong lang ang kinuha. So sir, alam mo ba yung mga tanong na yun? Siyempre, matik, kapatid, 2 beses na ako nag-top dyan eh. Now, ito po yung mga lumabas doon sa 30 items na yun. Ngayon, sa verbal reasoning, ano yung mga lumabas? Lumabas dito, vocabulary. Lalabas dyan, synonyms and antonyms. 5 items yan. Tapos meron dyang sentence na kailangan mong i-correct, pipiliin mo yung tamang word para mag-fit. Tapos meron dyang reading comprehension. Itong nakaraan, sa mga past na retaker, lumabas dyan, alin? Ito po yung lumabas. Yung baby talk. Tapos lumabas din po alin? Yung tinotorture, yung bullying. Putya, pamigay. So, yun po yung mga lumabas nitong nakaraan. Now, quantitative reasoning. Ito po madali. Sa mga nagsasabing mahirap ang math, hindi. Hindi ka na nakapag-practice. At hindi mo kasi alam yung lalabas. Kaya hindi mo alam kung ano yung papracticein mo. So, kapatid, ang quantitative reasoning ng Napolcom, pamigay dyan 10 items. Ano po yan 10 items? Numerical sequencing. Anong example? Bigyan kita. Napakadali. 1, 3, 5, 7, 9. Ano susunod na lalabas? Sagutin mo nga. Tignan natin kung gising ka. 1, 3, 5, 7, 9. Ano most likely na lalabas, kapatid? Sagot. Testing. Diba? Naunang sumagot, si Victor. Sinundan ni Nathan, ni Christian Manahan, ni Kevin, ni Jesse, ni Jonaid, ni Eliazar, ni Alfie, ni Mark Agustin, ni Madera, ni Raymond, ni Jelyn, ni sobrang dami. 11. Isipin mo na lang, 10 ang gantong tanong sa Napolcom exam, literal na pamigay. Tapos sa 10 tanong, susundan pa yan ng 5 fraction. Pamigay din yun, kapatid. Naka-problem solving form, pero fraction question. Pamigay. And then doon sa huling 15 items, doon na po lalabas yung anin, yung interest, yung discount. Tapos may lalabas din po doon na speed, distance. Madali lang po ang math ng Napolcom. Lalo na kapag nakapaghanda. Now, logical reasoning. Makinig ka. Makinig kang mabuti. Ito ang pinaka-importanteng part ng exam. Bakit yan? Tignan mo naman. Literal, nahahatakin ka niyan pataas. Kapatid, ito po ang susi sa exam ng Napolcom. Ito ang pinakamarami and at the same time, ang may pinakamataas na hatak. Kapatid, kung maaral mo ng maayos ang logical reasoning, isipin mo na lang kung gaano kapasok sa banga ang exam. Anong lalabas dyan, sir? May lalabas dyan na abstract reasoning.
kung anong shape ang mga susunod. May lalabas dyan na assumption and conclusion. At may lalabas din dyan na numerical sequencing, 5 items. Ganun ba lagi, sir? Pucha, kapatid, ito na patunay, oh. Literal na patunay. Kasama pa yung 2,000 passers, 2,200 na passers, at nakaraang 5 top notcher ko. Kung hindi pa sapat na patunay yun sa'yo, hindi ko na lang alam. So, with that said, naipaliwanag ko na sa'yo ang kakalabanin mo. Naway, kapatid, alam mo na. Punta ngayon tayo sa mapping. Ang mapping ay part ng logical reasoning, kapatid. Kita mo yung butal na 5 na yan, di ba? 55. Ilang item ang abstract, sir? Secret. Expect ka ng at least 15. Pero 15 naman talaga. Now, 50. O, bibigay ko na sa iyong 5 points sa mapping. Napakadali lang nito, kapatid. Make sure to follow my instructions. So, 5 items, pamigay na sa'yo sa exam, gagawin nating bonus. Now, ito po ang itsura ng mapa. Kung retaker ka, most likely nakita mo na tong mapa na to. Ang Municipality of Silangan. Ilang taon na po ang ginagamit ng NAPOLCOM ang mapa na to sa pagpapa-exam. Kaya kapatid, ito na, bebengga na. Okay. Number 1. Ano ang una mong kailangang gawin? Doon sa exam, walang nakalagay na compass. Gumawa ka ng sarili mo. Bakit? Minsan nalilito ka sa east-west. Hindi mo alam, saan ba yung east? Saan ba yung west? So maglagay ka, take note doon sa exam. Gumawa ka ng sarili mong compass. Gumawa ka ng ganyan. Okay? Pagkagawa mo ng ganyan, lagyan mo ng north sa taas, south sa baba. At huwag mong kakalimutan ng di nga, W-E. Yan po ang ilalagay mo. North, south, di nga. Importante, importante yan. Now, alam mo na ngayon ang itsura ng compass. Ano ang sunod mong gagawin o dapat maintindihan? Bawat isang ganito, bawat isang ganyan, ang tawag natin dyan, kapatid, walang iba, nakalagay na nga sa number 2, kung hindi block. Block po yan, kagaya sa address nyo sa bahay. Sa amin, block 18A, lot 36, and so on and so forth. So, block po bawat isang ganito. Itong isang rectangle o square. Huwag mong kalimutan. Now, kapatid, huwag mo rin kalimutan ang kaliwa at kanan mo. Now, tetestingin kita. Tetestingin kita, makinig ka ng mabuti. Gusto ko makinig ka. You are at the middle of the bank and school. Listen carefully. You are at the middle of the bank and school facing south. Makinig. You are at the middle of the bank and the school facing south. Now, you go to your left until you hit the last block. Where are you now? Sagutin mo, kapatid. Sagot! Ay, nako! Diyos me! Ang tamang sagot, may sumagot ng gas station. Mali po ang gas station. Ang tanong, makinig ng mabuti. Nasa gitna ka ng bank at ng school. O sabi ko na nga sa'yo, gumawa ka ng compass. Diba? Ngayon, facing south, dito ka nakaharap. Now, you turn to your left. Tumingin ka sa kaliwa. Now, nasa ng kaliwa mo mula pag nandito ka nakaharap? Isipin mo, ang kaliwa mo, ito. Akala mo kanan mo, di ba? Kasi dyan ka nakaharap. Hindi. Hindi yan kanan. Yan ang kaliwa mo pag nasa mapa ka. So, ang sabi sa tanong, dumiretso ka hanggang nasa dulo. Nasa dulong block. Nasa ng dulong block? Ayan o. Airport. Di ba? Maraming nagkamali sa inyo. Isa pa, ang left and right, importante. Isa pang tanong. Presence of mind, kapatid. Kung ikaw dyan ay
Lululo, itigil mo muna yan. Alam kong nakaka-inlove ang boses ko. Charot. Pero wag ka muna magkamot ng belt, tas aamuyin mo. Maasim, puta. Now, tang ina, ang asim, no? Huwag ba't mo ginawa? So, makinig kang mabuti, kapatid. Makinig ka. You are now at the bakery. You are at the bakery. Makinig kang mabuti. Facing south. Makinig ng mabuti. You turned to your first left. First left daw. And then, you proceeded for 1 block. Take note, first left. Tapos nag-proceed, nag 1 block. Ulitin ko ha. You are at the bakery right now, facing south. Facing south. Now, you turned at your first left. Where are you now? Pumunta ka daw doon sa first left mo. Nasaan ka? Basic lang to ha. Nasa water refilling station o pier. O left and right pa lang tayo. So kung nandito ka, ang kaliwa mo, syempre, ito. Pier. Very good. Nakuha nyo na. Mga fast learner pala kayo eh. Pero hindi pa tapos. Sandali. Merong dagdag na tanong. Now, nasa pier ka na. You are facing west. Facing west. Listen carefully, kapatid. Now, you have proceeded until the first block. At the first block, you turned right. And then, makinig, you turned right again. And then after you turned right, you turned left. Where are you now? Sagot, kapatid. Nakaharap ka sa pier. Unang kanan. Tapos nag-unang kanan ka ulit. Tapos kumaliwa ka. Nasaan ka ngayon? Sagutin mo ang tanong. Ang sagot, kapatid, tingnan mong mabuti. Ito ka, facing west. Ang unang kanan mo ay itong water refilling station. Ngayon, kumanan ka ulit dito. Tapos dumiretso. Sabi ko, kumaliwa. Nasaan ka ngayon? Ikaw ay nasa coffee shop or most likely sa midna ng movie house and coffee shop. O movie house ang sagot mo, coffee shop o municipal hall, tama yan. Yun ang sagot. So kapatid, yung left and right sobrang importante ha. Sobrang importante. Isa pa. Now kapatid, take note of this. You are, take note, at the corner. Makinig ha. At the corner of the bank. Nasa corner ka ng bank. Kalalabas mo lang ng bangko. You are facing south. Facing south. You walk 3 blocks south. Naglakad ka ng 3 blocks south. Nasaan ka ngayon? Sagot. Nasaan ka? Okay, very good. Nasa bangko ka. You walk 3 blocks south, 1 block, 2 block, 3 block. Nasaan ka ngayon? Nasa gas station. Okay? Very good. Now, mamaya practicein uli natin yung left and right mo. Kapatid, ito naman tayo sa susunod. Maraming tanga na nagtuturo sa Facebook na kapag emergency raw, pwede mag-counterflow. Ako na magsasabi sa'yo, hindi. Kung sino man yung tanga na nagturo sa'yo nyo before na pwede mag-counterflow, nakalagay po sa NAPOLCOM exam, the most
shortest legal route. Shortest legal route. Kapatid, huwag mong pakinggan yung mga tanga sa Facebook na nagsasabi na pwede ka mag one way. Hindi, sinapolcom na nagsabi. So ngayon, makinig ka. Tignan mo yung arrow. Tignan mong mabuti, oh. Ayan. Sa NAPOLCOM exam, may mga ganyang arrow para malaman mo kung one way ang kalsada o two-way. Okay? One way o two-way. Kapag one way, ibig sabihin, pwedeng dumaan kasalungat nun. Tandaan mo yan, ha? Now, alam mo na, testingin natin yung nalaman mo. Kapatid, take note of this. Makinig ka. Currently, ikaw, kasama ang bebe mo na piningger mo sa movie house, kalalabas lang ng movie house. Basa-basa pa yung kamay mo, may bagoong. Now, nasa movie house ka. The both of you are facing north. Facing north. Take note of that. Facing north. You and your bebe walk 2 blocks north. And then, turned left. Turned left. Now, after you turned left again. Ang tanong, nasaan kayo ng bebe mo? Nasa anong pagitan ng dalawang establishment kayo ng bebe mo? Okay, very good. Basic, di ba? Ngayon, kuha nyo na. Nasa movie house, facing north, 2 block ang inakyat nyo. 1 block, 2 block. Tapos kumaliwa ulit. Nasaan kayo? Nasa gitna ng school at ng bookstore. Okay? So, with all that said, pwede na tayong mag-proceed. Forward tayo, kapatid. Take note. First question. Tatagalugin ko para mas madali. Ikaw ngayon ay nasa gas station kasi nagpapagasolina ka. Naka-receive ka ng tawag, humihingi ng tulong about sa nangyaring nakawan, take note, nakawan sa corner ng First Avenue. O, lalagyan ko na para sa'yo. At Samson Street. Ito yan. First Avenue and Samson Street. Now, ano daw po ang shortest legal way para makarating sa crime incident? Pwede ka nang sumagot. Number 1, nag-east ka sa 5th Avenue and then nag-north sa Samson. Number 2, nag-north sa Mabini and then nag-east sa 2nd Avenue at nag-north sa Samson. Number 3, east sa 5th Avenue, north sa Duterte Boulevard, and east sa 1st Avenue. Okay? Sagot, kapatid. Basahin mo ng mabuti. Bibigyan kita ng 30 seconds. Go. Okay, 30 seconds. Now, kapatid, makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Magsisimula ako sa mali hanggang makuha natin yung tama. Tapos may ituturo ako sa yung technique. Sabi dito sa number 3, mag-east daw, nandito ka sa gas station, sa 5th Avenue. So, nag-east ka. Hanggang makarating sa Duterte at mag-north,
at mag-east sa First. Ang tanong, pwede ka bang mag-east sa First Avenue? The answer is no, kasi one way. So mali agad ito. Number 2, mag-north ka daw sa Mabini Lane. O, pwede ka bang mag-north sa Mabini Lane, kapatid? The answer is no. Nakita mo yung Mabini Lane, no? Tignan mo mabuti, oh. Pwede ka mag-north? Hindi ka pwedeng mag-north sa Mabini Lane. One way ulit, pababa lang ang pwede, pa south. So, mali ang 2, mali ang 3. Ano ang best answer? Mula sa gas station, nag-east sa 5th Avenue, pwede bang mag-east? Yes, two-way. At nag-north sa Samson Street. Nakarating ka ba? Yes. Yun po ang paraan ng pagsagot sa mapping. Okay? Now, kapatid, bibigyan kita ng technique. Sa mapping sa Napolcom, makinig ka, ang mapping sa Napolcom, laging hinahanap ang shortest legal na kalsada. Anong ibig sabihin yan? Yung pinaka-konting liko. Yung pinaka-mabilis na paraan. At yung pinaka-mabilis na paraan, yun din po ang pinaka-konting liko. So, titignan mo. Ilang liko dito? 1, 2, 3. Aputa. 1, 2, 3. Itong number 1, 1, 2. Tapos, pag nakuha mo na yung, take note hindi pa ako tapos. Nakuha mo na yung pinaka-konting liko Pag nakuha mo yung pinaka-konting liko, make sure na i-check mo din. Kasi meron dyan minsan na konting liko pero mali. So kung nakuha mo yung konting liko, let's say this one, i-check mo kung pwede. Kasi may susunod pa dyan na konting liko na baka yun yung sagot. So huwag magpapalito. With that said, forward. Basahin ko yung tanong. Mula sa crime incident sa First Avenue and Samson Street, dito yan. Nagpunta kayo ng ospital. Ito yung ospital. Tignan mong mabuti. Ngayon, ano ang pinakamaikling paraan para makapunta sa ospital? I-apply mo yung technique na sinabi ko kanina. Kapatid, i-apply mong mabuti, bibigyan kita ng 30 seconds. Go! Okay, last 15 seconds. Go. Last 8 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Now, tignan natin kung ano yung may pinaka-konting liko muna, di ba? Yan ang turo ko sa'yo. 1 liko, 2 liko, 3. 1 liko, 2 liko. 1 liko, 2 liko, 3. So, uunahin mo, i-check sa options yung may 2 liko. Now, mula dito, check natin yung number 2. Anong sabi? Mag-west sa First Avenue. Pwede po bang mag-west sa First Avenue? John Eric Tanggihan, pwede mong tanggalin yan sa phone mo. I-off mo yung chat notification. Hindi ko kayang tanggalin yan at my end. Now, pwede ka ba mag-west sa First Avenue? The answer is yes. Nag-west ka. Ngayon, nag-south ka sa Duterte Boulevard. Pwede ba? Pwede. So kapatid, nasa ospital ka na. Check natin yung iba kung sakali lang. Okay lang yan, John Eric. So, sa notification ng settings mo, baguhin. Now, i-check natin yung iba. Nag-south siya sa Samson Street, tapos nag-west on 5th Avenue, at nag-north sa Duterte Boulevard. Pwede, pero putang ina kapatid, patay na yung pasyente. Tang ina, inikot mo. Literal na ikaw yung dalhin yan sa pinakamalayong ospital. Now, forward, kapatid.
Tignan natin yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Nag-north. Take note, nandito ka ha. Gago, nag-north sa Samson. Putang ina. Kapatid, dinala mo sa langit. Advance ka mag-isip, gago. Isipin mo, ni-north mo, pasang ka pa magpupunta dyan. Negats. Tangina. Gago, dinala mo sa langit yung pasyente, bad trip, gago. So, hindi pwede yun, tangina, mali na agad. So, anong best answer? The best answer is number 2. Okay? Yun ang sagot. Yung isa, dinala sa pinakamalayong ospital. Yung isa, dinala sa langit. Tangina. Now, kapatid, forward tayo. Number 3. Kaaway mo yung pasyente. Now, mula sa ospital, ikaw daw, take note, pinapapunta ng courthouse kasi may nangyayaring rally. Ano ang pinamakaikling ruta? O, dali. Ano daw ang pinakamaikling ruta? Gamitin mo yung technique na binigay ko sa iyo, kapatid. Go! Kaya mo yan, bilis. 30 seconds again. Dali, 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 dali. Tapos tuturuan na uli kita. Last 15 seconds, kapatid, para sa mga nagsasagot. Go, 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 go. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Kapatid, tignan mo to, 1, 2, 3, 4. Tangina, 4 na liko. Ito naman, 1, 2, 3, 3 liko. Ito, 2 liko. So, anong uunahin natin? Ang uunahin natin, si number 1. Nasaan ka daw? Nasa ospital. Papunta ka ng courthouse. Now, tignan natin ha. Nag-north ka sa Duterte. Pwede? Pwede. Kasi two-way. Now, nag-east ka sa 2nd Avenue. Pwede? Pwede. Nakarating ka ngayon ng courthouse. Now, tignan natin yung iba, kapatid. Tignan natin. Nag-north sa Duterte, si number 2. Nag-east sa 3rd Avenue. Tapos, nag-north sa Samson. Putang ina. Ay, sorry. Nakadalawang liko. Although pwede ito, technically, pwede ito. Kasi nakarating pa rin ng courthouse. Pero, listen to this. Pero, para ka pang umikot, dumaan ka muna ng city jail. Nag-ano ka doon? Conjugal visitation. Putang ina. Sa mga nakakaalam, ang conjugal visitation po ay pagkantutan ng mga preso. Charot! Now, ano naman po yung number 3? Nag-north ka sa Duterte Boulevard. Nag-north ka sa Duterte Boulevard, kapatid. Tapos, nag-west ka sa 4th. Isipin mo nag-north ka na sa Duterte, pero dito ka, nag-west. Putang ina. Tapos, medyo mali yung dito mali yung utak ng driver. Nag-west ka uli sa Quezon Lane. Pare, saan ka mag-west dito? Dito. Wala naman dyan. So, tingnan mo, may tama yung utak ng driver dito, gago. Lasing! So, hindi pwede yung number 3, kapatid. Parang tanga. Proceed tayo sa number 4. Okay, number 4. Take note, kapatid. Ikaw ay nasa courthouse. Nasa courthouse ka. Ngayon, may nagtanong sa'yo. Sabi, Chip, saan po papuntang bangko dito, Chip? May nagtanong. Ano ang pinakamaikling paraan para makapunta sa bangko? So, mula dyan, papunta dito. Okay? Sagutin mo, kapatid. Answer. Kompleto yung sagot ni Jane. Jane Boy. 2-1 Black South, 2 Blacks. Okay, tignan natin. Ano kaya ang best answer dito? Meron ka pang 20 seconds. Go. Last
10 seconds, kapatid. Huling 10 segundo. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Tingnan natin. Kulay pulahin natin. Nagtanong yung driver papuntang bangko. Tignan natin yung choices. Isa, dalawang liko. Isa, dalawa, tatlong liko. Isa, dalawa, tatlong liko. Tignan natin yung dalawang liko, yung number 1. Mula sa courthouse, 3 blocks north. 1 block, 2 block. Gago, lumagpas ka sa langit. Nasa Mars ka na, kapatid. Tangina. Wag yang number 1. Putang ina. Kiss yan. Oh, number 2. Tangina, tumagos ka sa langit. Ano yung number 2? 1 block south. Pwede ba mag 1 block south? Tingnan natin 2 blocks west. 1, 2. And then 1 block north. Nagdaan ba sa one way? Hindi. Nakarating sa bangko? Yes. Tignan natin ngayon si number 3. Ito number 3. 1 block north. Nandito na siya ngayon. Tapos nag 3 blocks west. 1, 2, 3. Tapos nag 1 block east. Gago, bumalik. Tangina, kapatid, bumalik. Gago. So, gago yung pulis, no? Kumaliwa ka sa kabilang kanto, sabay kumanan ka ulit. So, katarantaduhan yung number 3. Ano ang best answer? Ang best answer is 2. 2 ang best answer, kapatid. May nagtanong, Sir, open pa po ba ang inyong review? Yes, kapatid, open pa po hanggang November 24. Sa mga hindi nakakalam, ang review natin ay may 3 stages. Ako lang ay papakilala ko lang. Ang stage 1 is lecture, kung saan ituturo ko sa iyo literal na lahat ng lumabas sa exam at ipapaintindi at hihimay-himayin ko yon. Stage 2 ng review natin, kapatid, ay mag-e-exam ka na mag-e-exam at may rationalization. Ituturo ko sa iyo ng maigi kung paano makuha ang tamang sagot. At ito yung the best, stage 3. Ang stage 3 ng exam is final coaching with mastery. Ano po yan? Ituturo ko sa iyo ng mabuti, kapatid, lahat ng mga pwedeng kong magkamali ikaw at ibibigay ko sa iyo sa stage 3 lahat ng lumalabas sa exam. Ipapamaster ko sa iyo ang buong exam. Sa mga nagtatanong, kapatid, ang review natin medyo pricey. Para sa mayayaman, ang price na to ay medyo mataas. So, medyo mataas ang 4,999. Ngayon, nagbibigay ako ng discount. Kung sasama ka sa review, meron kang discount na 2,000 pesos. So, 2,999 na lang. Ngayon, mabigat pa din yan. Mabigat, sir. Ngayon, kapatid, kung mag-e-enroll ka ngayon, just only for 9,999, makakasama ka sa review as your down payment. So, matagal pa naman ang review hanggang November 24. Possible din naman, syempre, na mapunan mo yung kulang. So, na-mention ko lang kasi may nagtanong. Ang review natin ay usually 8 p.m. So, ito po yung sa mga curious tungkol sa review, pwede po kayong mag-message doon sa ating Facebook page. Hindi pa po open ng final coaching, meron din po tayong CLE review. So, sa mga nagtatanong, yes po, sa 2,999, kasama na po lahat ng kailangan mo, hindi lang para pumasa, kundi mag-top sa exam. Lahat-lahat na po para mag-top sa exam. Ang final coaching natin is 2,499, tapos sa discounted, 1,499. Okay? Para sa mga nagtatanong, CLE review magkakaroon soon, hindi pa tayo nag-open, kapatid, kasi naka-focus muna ako sa mga sa students ko ng Napolcom. Now, forward tayo. Number 5. Pakibasa ng maigi. Para sa mga gusto mag-enroll, ang gagawin nyo lang, may nagtanong kasi ulit, punta kayo sa facebook.com/mentoring.pt or doon sa Facebook page natin. Punta kayo doon sa Facebook page, kapatid, and after that, sabihin nyo mag-enroll kayo, kasama kayo sa discounted. Yun lang naman. Now, kapatid, pakisagutan ang number 5.
Basahin mo lang mabuti ha. Galing ka ng courthouse. Dito. Okay? Now, papunta ka ng City Park. Dito. Ngayon, ano daw ang pinakamaikling ruta para makarating doon? Sagutin mo, kapatid. Okay? Last 20 seconds. Last 20 seconds. Sagot, 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 sagot. Okay, kapatid. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. 2 blocks west, kitang-kita mo ang pinakamaikli. Isang liko lang. Itong number 2, dalawang liko. Itong number 3, dalawang liko. Now, check natin yung 2 blocks west. Tama kaya yun? Galing courthouse. Pwede ka mag 2 blocks west. Pwede? Nakarating ka nga na City Park, pero nag one way ka. Pwede ba yun? Hindi. Hindi pwede ang one way. Again, hindi pwede ang one way. Tignan natin si number 2. Sabi sa number 2, 3 blocks west again. Burahin ko lang. 1, 2, 3. Putang ina, tapos nag 1 block south. Lumagpas ka sa mapa. Mali ang number 1, mali ang number 2. Jane, hindi pwede ang number 1. Bakit hindi? Kita mo naman, one way. Kaya wag natin ipilit yung hindi correct. So, ano naman yung number 3? Number 3, kapatid, nag 1 block south, pwede, pwede. Tapos, nag 3 blocks west. So, 1 block, 2 block, and 3 block. Ngayon, nasan siya? Nasa City Park. Kapatid, naway marami kang natutunan sa lecture na ito. Number 3 ang tamang sagot. Literal na pamigay na ngayon sa'yo ang mapping. Kapatid, sa mga gusto mag-enroll, mag-message lang kayo sa Facebook page natin. 999 lang yung down payment and so on. Ibibigay ko sa iyo ang exam. Ibibigay ko sa iyo lahat ng sikreto para mag-top. Lastly, meron akong 5 top notcher at 1,000 mahigit na passers. Kung ayaw mo nang magbayad uli sa Napolcom ng 400, gumasto sa pagpapapicture sa pamasahe at magsayang ng panahon, ini-invite kita na sumama. Now, ang lecture natin, kapatid, ay alin? Recorded para sa mga mahina ang signal, i-upload ko rin doon sa super group natin. Okay? Ngayon, kailan daw uli ang free review? Depende yan, kapatid. Kapag may free time ulit, magpa-free review ulit tayo. Pero kasi mostly ang priority ko ay yung mga nag-enroll. So, yun po yun. Naway marami kayong natutunan. Libreng 5 points na po yan. Yes, stage 1 to 3, yun na po yun. Discounted na sa inyo. Kasama na lahat. Kailangan mo para mag-top sa exam. Now, kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, samahan mo muna ako sa panalangin na ito. Now, salamat. Samahan mo ako sa prayer na ito, ha? Panginoon ko, ang mga kababayan po namin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon ay sinasalanta ng bagyo. Panginoon, samahan mo po sila at protektahan. Panginoon ko, humihiling din kami sa inyo na itong mga estudyante na nakikinig sa akin, na gabi na binabagyo na ginagawa pa rin nila ang magagawa nila para makuha ang kanilang pangarap. Panginoon ko, nakikita mo naman po kung gaano sila kaporsigido. Panginoon, ako ang buhay na patunay na kapag ginawa mo ang lahat at literal na ibinigay mo ang puso at kaluluwa mo para sa pangarap mo, makakamtan mo ito. Panginoon ko, maraming salamat po. Gabayan mo po kami lahat. Salamat, Ama. Amen. Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat.
This is your one and only Sir PT. Nag-start ng review, kapatid. Nabasa ko lang. Kaka-lecture lang natin kahapon. Pero kakasimula lang din. Pwedeng-pwede kang humabol. One and only Sir PT. Always reminding you, do the hard work. Especially if you don't feel like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap. Dahil yan ang magpapadali ng buhay mo. Magandang gabi sa inyo lahat. This is your Sir PT. Signing off. Love you, kapatid. Good evening, John Lloyd, Ariel, Laila. Magandang gabi sa inyong lahat. At para sa mga gusto mag-enroll, mag-message na kayo sa ating Facebook page. Good night and goodbye. Love you all. Bye-bye.